Alam nyo guys, meron ako napanood na video. Istorya to ng isang OFW, Pilipina dito sa Japan. Alam ko maraming makaka-relate dito guys eh. At sa panahon ngayon, maraming nangyayaring ganitong sitwasyon. Panoorin na lang natin yung video niya. To guys, sa mga OFW na katrabaho sa ibang bansa, na huwag nyo pong ipagkatiwala yung properties nyo sa kahit kapatid nyo po, kahit kadugo nyo, kasi ako po, nagtiwala po ako, pinagkatiwala ko po lahat. Kaya yung nag-caretaker, po, nilipat po nila sa pangalan nila yung bahay. Tapos ayaw na po nila ibalik sa akin ngayon. Kaya na-depress po ako. Kaya yung buhay ko po talaga siguro palipat-lipat. Kasi kagagaling ko lang po sa Pilipinas nung tapos nag-decide po akong mag-for good to sa Pilipinas. Kaso yung bahay ko hindi na isinauli sa akin ng nag-caretaker. Wala. Ayaw na nila ibalik sa akin yung bahay. Kaya nag-stay ako sa Pilipinas. Tapos buti ba yung isang bahay ko sa probinsya, so abutan ko pa po na binibenta rin ng caretaker sa bahay ko. Kaya mabuti nga po nabutan ko pa siya na hindi pa siya naibenta. Kaya gusto ko na rin po sana mag-forward sa Pilipinas. Kaya lang ang daming nangyaring hindi maganda. Kaya nag-decide po akong bumalik ulit dito sa Japan para hanggat pwede pang magtrabaho para makalimutan yung nightmare, masamang nangyari. Kasi ito po aral po to guys sa mga OFW na katrabaho sa ibang bansa, na huwag nyo pong ipagkatiwala yung properties nyo sa kahit kapatid nyo po, kahit kadugo nyo. Kasi ako po, nagtiwala po ako, pinagkatiwala ko po lahat. Kaya yung nag-caretaker, kapatid ko rin po siya, pero nilipat po nila sa pangalan nila yung bahay. Tapos ayaw na po nila ibalik sa akin ngayon. Kaya na-depress po ako. Kaya iniisip ko magpo-for good na sa Pilipinas, na yun nga, kaso yung bahay ayaw nila ibalik sa akin, na isa po sana sa investment ko yon na paupahan. Kaso wala, ayaw nila ibalik sa akin. Kaya nag-stay po ako sa province ng ilang buwan. Tapos nag-decide po ako na bumalik na lang muna dito sa Japan para makalimutan yung sa mangyayari. Kaya guys, yung mga OFW po na kababayan ko na nagtatrabaho sa ibang bansa, ako po medyo sinuwerte pa rin. Kasi meron pa po akong choices na makabalik dito sa Japan at makapagtrabaho ulit. Kasi yung sa mga OFW na kababayan ko na nagtatrabaho, yung mga properties niyo po, aral na po na wag niyo pong ipagkakatiwala kahit na kapatid niyo pa. Depende naman po, hindi ko naman po nila lahat. Kaya sa experience ko po, ilang dekada akong tumutulong, tapos pinagkatiwala ko yung lahat, na after all, wala pala akong makukuha. Kaya advice lang po, kaya natin na wala ng choices na makabalik sa abroad na makapagtrabaho ulit. Kasi kung ganun nga po na pinagkatiwala nyo ng lahat, ako medyo sinuwerte pa rin. Kasi may pagkakataon pa po akong maibangon yung sarili ko at makabalik pa po dito sa Japan. Kaya
gusto ko lang pong i-share, hindi ko po sinisiraan yung mga very close tayo sa mga pamilya natin sa Pilipinas, di ba? Ako rin po ganun din po. Kaya lang, ang pagkakamali ko lang po, pinagkatiwala ko po yung lahat. Pinagkatiwala ko po yung lahat na, siyempre, iniisip mo kapatid mo, pero hindi pala. Kaya, hindi ko po nila lahat. Ingat lang po tayo na yung mga kapwa ko, kababayan ko na nagtatrabaho dito na naghihirap para lang magkaroon ng income. Kaya siyempre pag naluko po tayo tapos wala na po tayong choice na makapagtrabaho ulit, di ba? Parang hindi mo na alam kung anong gagawin mo, di ba? Ako ganun po, kaya lang may choices pa po ako na makabalik pa po ako dito. Kaya sa mga, ay paano ko hindi na makabalik tapos lahat nakuha na sa iyo, di ba? Kaya gusto ko lang po may share na wag nyo po pagkakatiwala yung mga properties nyo, yung mga title ng mga properties nyo, yung ano sa kahit kapatid nyo pa, kasi darating ang araw magbabago ang ihip ng hangin. Kahit kapatid mo pa, kaya ka palang traidorin. Kaya aral na lang po. Gusto ko lang i-share ang na-experience ko. Kasi kami, sobrang close kami magkakapatid. After all, 3 dekada, na kahit na binigay mo na lahat, wala ka pa rin. Kaya yun lang po guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko na sa mga OFW na kababayan ko na naghihirap. Huwag niyo pong pagkakitawala yung mga properties niyo kung meron pong kayong kapatid niyo. Minsan nga po, maisip mo na mas maganda pa magtiwala sa ibang tao, di ba? Kaibigan o ano kaysa sa kapatid mo. Pero hindi ko po nila lahat. Ang experience ko po, gusto ko lang i-share sa inyo baka para makapag-ingat po kayo. Okay po, sige po, bye. At ako'y lilipat na rin ng bahay. Ako si Wano yung narimasta kasi dito sa bahay ng anak ko ngayon. Kaya ko lumipat doon sa malapit sa trabaho ko. Kaya last day ko po ngayon dito sa bahay. Kailangan ko pong lumipat sa apartment na malapit sa pinagtatrabahuhan ko kasi malayo po tong place ng anak ko sa work ko. Kaya nakakalungkot kasi guys, ang tagal ko din nag-stay dito dahil nagkasakit po ako. Kaya ayan, ngayon naka-recover na po ako. Kaya medyo bumalik na po yung ano ng katawan ko. Kaya babalik po ako sa trabaho ko sa caregiver. Kaya nagpapasalamat pa rin ko Papa God kasi pinahintulutan niya pa rin po ako makabalik sa trabaho ko. Ngayon napanood nyo na. Ang sakit, 'di ba? Actually, nung napanood ko to, umiyak ako, naiyak ako. Sobrang nakakalungkot, masakit sa dibdib. Yung tumulong ka na, tapos niloko ka pa. Kabaitan mo, nasuklian ng hindi maganda. Buti na lang siya, may pagkakataon pa siyang makabalik dito sa Japan para magsimula ulit. Pero, ang sakit, di ba? Ang hirap magtiwala sa panahon ngayon, guys. Hindi sa wala kang tiwala sa paligid mo o sa pamilya mo, sa mga kapatid mo. Kailangan mo lang talagang maniguro kasi hindi habang buhay OFW ka na malakas ka na kaya mong magtrabaho at kaya mong ibalik yung mga nawala sa'yo. Paano kung hindi mo na kaya mong ibalik yun? Saan ka pupulutin? Magiging pulubi ka sa huli. Mahirap magtiwala, ipagkatiwala lahat ng properties mo sa kamag-anak mo, kahit sa kapatid mo pa. Kasi ang panahon nagbabago. Ang ihip ng hangin nagbabago. At ang pera ang palaging pinagmumulan ng problema. Tukso yan, tukso. Hindi sa madamot ka. Kailangan mahalin natin yung sarili natin.
Yun lang. Sana maging lesson to sa lahat ng OFW. Minsan hindi na natin kailangan pang ma-experience bago tayo matuto. Pwede tayong matuto sa karanasan ng ibang tao. Ang tawag dito sa Japan yan, kashikoi, maging matalino.